Magandang umaga po sa lahat. So muli, ako po si RJ Enseñado, ang inyong math tutor at welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So, in this video lesson, I will discuss letter reviewer in mathematics for general education. So, nag-prepare ako ng 10 items para sa letter reviewer sa mathematics for general education. Okay, simulan na natin. So, example, number 1. So, which statement is true? So, napakasimple. Which statement is true? So, letter A, square root of 5 is a rational number. Letter B, 0 is a positive number. Letter C, square root of 3 is a real number. And letter D, square root of 4 is an irrational number. So, ano ba muna yung rational number at irrational number? So, define muna natin yung rational number and irrational number. Okay, so ano ba yung mga numbers na meron tayo dito? We have rational number, positive number, real number, and irrational number. So una, i-define muna pala natin itong real number. So pag sinabi natin real number, lahat ng numbers na nasa number line. So, for example, so ito yung number line. So pag sinabi natin number line, so ang gitna niyan, 0, and then sa right side, so we have 1, 2, 3, 4, and so on. So sa left side naman is negative 1, negative 2, negative 3, and so on. So walang katapusan yan. So lahat ng number na nandito sa number line, so ang tawag doon real number. So therefore, square root of 3, real number yan. So therefore, square root of 3 is a real number. So, parang dito pa lang, true na agad ito. So, lahat ng number na nasa number line, real number yon. So, therefore, square root of 3 is a real number. So, true itong letter C. True ito. So, check natin kung yung A, B, and D kung true din siya. Okay, so, for letter B, so, sagutin natin, 0 is a positive number. So, ang 0 ba ay positive number? So, parang false ito. Kasi ang 0, so walang sign yan. Pag sinabing 0, nasa gitna yan, neutral yan, walang sign. So positive number sa right ng 0, negative number naman sa left ng 0. So hindi na pwede yung letter B natin. Then, for A and D na lang, so letter D, square root of 4 is an irrational number. So ano ba muna yung rational and irrational? So pag sinabi nating rational number yan na pwedeng isulat as ratio of two integers. Pag sinabing integers, eksaktong number yon. Eksaktong number, walang decimal. Okay, so pag sinabing rational number, pwedeng isulat sa form na A over B. Okay, so pag sinabing yan, so rational ang tawag dyan. So pag yung number pwedeng isulat as fraction, so ang tawag doon is rational. So kapag hindi naman siya kayang isulat as fraction, ang tawag doon irrational. Okay, so letter D, tingnan natin. Square root of 4 is an irrational number. Ang square root of 4 ay equal sa square root of 4, perfect square yan. Ang square root of 4 ay equal sa 2. So, square root of 4 equal yan sa 2. Dahil 2 times 2 is equal to 4. So, kabaliteran, square root of 4 is equal to 2. So, ang 2, pwede natin isulat yan as fraction. So, that is equal to 2 over 1. Pwede lagyan ng denominator na 1. So, ang square root of 4, pwede isulat as 2 over 1. So, therefore, square root of 4 is an irrational number. So, false siya. Kasi, ang square root of 4 ay rational dapat. Square root of 4, rational yan. So, false ito. Okay? Then for letter A, square root of 5 is a rational number. So, ang square root of 5, hindi natin kayang isulat as ratio of two numbers yan. So, pag kinuha natin yan sa calculator, ang value niyan, square root of 5, so, ang value niya, pag kinuha niyo sa calculator, square root of 5 is 2.236067977 and so on. Walang katapusan yan. So, sa decimal naman, para maging rational ang decimal, kailangan repeating siya. Repeating, paulit-ulit, or terminating. Repeating and terminating ang tawag doon rational. Kasi pag terminating, ibig sabihin may dulo. Halimbawa, 1.6632. So may dulo yan. 632. Tapos na agad. 1.632. Pwede yung isulat as fraction. Kasi may dulo. So
ano yan, 632 over 1,000. So, rational to. So, nagiging irrational ang decimal kapag hindi siya nauulit. Hindi nauulit. Non-repeating and non-terminating. So, square root of 5, hindi siya rational. Kasi ang tawag dyan ay, so ang tawag dito ay irrational. Irrational yan. So, therefore, ang true lang sa number 1 is letter C. Square root of 3 is the real number. Kasi nga, lahat ng number na nasa number line ay real number. So, ano bang value ng square root of 3? Pag kinuha natin ng square root of 3, that is 1.7320. So, nandito siya. 1.730. So, banda dito. So, nasa number line siya. Ibig sabihin, real number siya. Okay, so ayun, karagdagan para sa definition ng rational and irrational. So, again, rational pwedeng isulat as fraction of two integers. Pag sinabing integers, eksaktong number, walang decimal. Irrational naman pag hindi natin kayang isulat sa ganitong form. Okay? So, the answer for number 1 is letter C. Okay, next. So, number 2. So, medyo madali lang itong number 2 natin. 10,000s digit of the number 901,234.5678 is blank. So, 10,000s. 10,000s with TH. 10,000s with TH digit of this number is, so alin dyan sa apat na yan, A1, B7, C9, and D8. So, napakasimple yan. So, isa-isayin muna natin. Dito muna tayo sa mga whole number. So, sa 4, ang tawag dito ay ones. Yung sumunod sa ones ay tens. Yung 2 ay, yung pangatlo ay ones, tens, hundreds. Ito ay thousands. Thousands. Ito ay 10,000s. 10,000s, walang TH yun, ha? So, walang TH. And then, 10,000s, and this is 100,000s. Okay? So, kapag may TH naman, ibig sabihin nun, sa decimal. So, sa decimal, magsisimula tayo sa first decimal natin. Sa decimal, magsisimula tayo sa tens. Walang 1. Walang ones to, na? Walang ones. Ganun, wala. So, may TH lahat yan sa decimal. So, itong 5, ang tawag dito ay tenths. Sumunod siyempre sa tenths, hundreds. Sumunod sa hundreds, thousands. Sumunod sa thousands, 10,000s. So therefore, the 10,000s digit is letter D. The answer is 8. Okay? So, next, number 3. Okay, number 3. The greatest common divisor of 91, 39, and 78 is blank. Okay, so ang hanap natin is greatest common divisor. So pag sinabing greatest common divisor, yung pinakamalaking number na pwedeng mag-divide sa tatlong number. Pag sinabing pwedeng mag-divide, walang remainder dapat kapag di-divide. Okay, so paano natin kukuhanin ang greatest common divisor? So alamin lang natin kung ano yung numbers dito sa mga choices natin ang pwedeng i-divide itong tatlo. So pwede bang i-divide yung lahat sa A24, we have B13, C39, and letter D, 91. So para mas madali siguro, i-factor na lang natin. Or pag ganito, minsan pwede rin trial and error na lang. So, or pwedeng elimination na lang ng choices. So, halimbawa, yung 91, 39, and 78, pwede bang i-divide yan sa, pwede bang i-divide yung 24? So, parang hindi pwedeng i-divide sa 24 kasi pag divisor niya ay 24, kailangan mga even numbers dapat yan. Kasi 24 yung, no? Siyempre, ang factors ng 24, pag minultiply mo yan, so parang even number dapat. So, parang malabo sa choices to. So, pwedeng eliminate na natin yung 24. Then, yung tatlo, parang 24 lang ma-eliminate. So, parang pwede yung 13, 39, and 91. So, para mas mabilis, i-factor natin yung 39, 91, and 78. Unahin natin yung pinakamaliit, 39. Ano ba ang factor ng 39? So, pwedeng i-divide sa 39 ay 13 times 3. So, that is 39. Okay? So, ayan. So, parang pwede yung... So, anong nasa choices? 13 tsaka 39. Ayun, 13 tsaka 39 nasa choices. So, parang may eliminate na ditong
Kasi ang factors ng 39, 13 and 39. So, dun pa lang, eliminated na to. So, gets nyo ha? So, ini-eliminate natin isa-isa yung mga choices. So, hindi na pwede yung A, hindi na pwede yung D. So, pwede na lang B and C. So, try natin, factor natin 78. Ano bang factors ng 78? So, pag medyo nahihirapan kayo mag-factor, laging try nyo kung even number yan, try nyo agad yung 2. So, pag nilagay natin yung 2, 78 divided by 2, so that is, ilan yun? Kung 80 divided by 2, that is 40. So, 78, so that is 39. Okay? Then, we have 39. Ang factor ng 39 ay, so, kagaya lang nito, 13 and 13 and 3. So, yun. So, nandun pa rin yung 13 tsaka 39. So, pag 39 tsaka 78, ang greatest common divisor nila, pareha silang may 39. Okay, so try natin kung ang 91 ay may 39 din. So, ano ba factors ng 91? So, factors ng 91, so ano lang ang pwede dyan? So, ang pwede lang dyan sa 91, hindi naman pwede ang 39 na ata dyan, ano? So, hindi pwede ang 39 dyan. Dahil, ang factors ng 39 or multiples ng 39, sumunod 39, sumunod sa 39, 78. 78 plus 39, 117 na yung lalabas. So, nalapasan na yung 91. So, ang factors ng 91, pwede yan sa 7 and 39. Okay? So, 7 and 39. So, ano yung common sa tatlo? So, ano yung common divisor nila? So, ano yung pwedeng number na pwedeng divide sa kanila? So, ito yun. So, tingnan nyo lang ano yung common sa tatlo na numbers na pinakamalaki. So, lahat sila ay merong, or hindi pa pala tayo tapos dito sa 7 and 39. So, 39, so, that is 13, 13 and 3. Okay? So, ayan. So, anong common nila? So, sorry, may mali tayo dito. 91 ay hindi 7 and 39. Ang laki nun. Tapos sabi ko, parang mali. Sorry, so, 91 ay equal yan sa 7 and 13. 7 times 13, that is 91. So, ano ang common sa kanilang tatlo na divisor? So, lahat sila ay merong 13. So, lahat pwedeng i-divide sa 13. Hindi pwede yung 39 kasi yung 91 hindi divisible by 39. So, divisible lang siya sa 7 and 13. So, ang common nilang lahat sila ay pwedeng i-divide sa 13. So, therefore, the answer for number 3 is letter B, 13. So, pag hinahanap natin greatest common divisor, so, try nyo i-factor lang lahat. Using this, factor 3 ang tawag dyan. Parang lalagyan nyo lang ng mga legs yan. So, ayan. Or mga 3, mga branches niyan. Okay, so, next, number 4, which is a proportion. So, pag sinabi natin proportion, pag sinabing proportion, ganyan yung pagsulat ng proportion, A over B equals C is to D. So, ang product, para maging proportion siya, ang product daw dapat ng means tsaka extremes equal dapat. Okay, so means ang tawag dito. Means, yung nasa loob, and then yung nasa labas naman, extremes. Okay? So para maging proportion, ang dalawang ratio ang tawag dito, 5:4, is equal to 15:12. So, pag in-equate yung dalawang ratio, ang tawag doon, proportion. Ano? So para maging proportion, kailangan equal yung product ng gitna, means, and then yung nasa labas naman, extremes. Or pwede rin yung isulat as fraction. So, pwede yung isulat as 5 over 4 equals 15 over 12. So, kapag nasa ganyang form naman, proportion pa rin tawag dyan, kailangan yung cross product dapat nila ay equal. Okay? So, para maging proportion, kailangan ang cross product ay equal, or pag nasa ganitong form, product nung gitna ay equal sa product ng nasa labas. Means and extremes. Okay, so try natin lahat kung alin sa kanila ang mag-i-equal yung means tsaka extremes. Okay, so try natin sa lahat. Okay, so for letter A, so multiply natin 4 times 15 tsaka 5 times 12. So, 4 times 15, that is 60. Then, 5 times 12, 60. Ayun. So, tumama na agad. So, therefore, ito na yung sagot agad natin. Kasi, pag-eksakto na agad yung product nung
means equal sa product ng extremes. So try na lang din natin sa iba pa kung pakita lang natin na hindi mag-equal yan. So 8 times 9, so that is 72. And then 3 times 16, so that is 48. So not equal. So hindi ito. Not equal kasi. So we have yung gitna, or yung labas muna, 4 times 10, so that is 40. And then 5 times 12, that is 60. So again, not equal, so hindi na to. Then we have 7 times 5, yung gitna, we have 35. And then 1/2 times 2, that is 1. So not equal pa rin. So, therefore, the answer is, ang proportion ay yung letter A. So pag nagsusolve kayo ng ganyan, kung nakuha nyo na yung letter A, automatic lahat yan, ano na yan. So hindi na, dahil sa exam naman, sa LEP or sa civil service, isa lang yung sagot doon. Hindi, wala namang magiging dalawang sagot doon kasi nag-check nun ay yung machine. So nakaset na doon kung ano yung tamang sagot. So kung may nakuha kayong isa na alam nyo naman na tama na talaga, pwede nyo nang ilagay yun para makasave pa kayo ng time. So automatic, mali na lahat yung B, C, and D na yun dahil tama na yung letter A. Okay? Or kung marami naman kayong time, check nyo na rin lahat. Okay? So next, number 5. Okay, next number 5. So, number 5, after receiving 30% discount, J paid 210 pesos for an item. So, what is the regular price of the item? So, choices, 300, 350, 380, and 400 pesos. Okay, so ang hinahanap natin dito sa problem na ito ay yung what is the regular price of the item. So, kung ano yung hinahanap, pwede tayong mag-let ng kahit anong variable. So, gamitin natin ay X. So, let X be the regular price. Regular price of the item. Okay, so regular price of the item. Okay, so ano bang given natin dito? So, ang given lang naman natin dito ay yung discount. Discount rate. So, magkano yung discount? So, ang discount D ay 30%. So, meron tayong discount na 30%. So, ang 30% convert natin sa decimal. So, that is 30%. That is equal to 0.30 or simply 0.3. 0.30 and 0.3 parehas lang yun. Okay? So, yung regular price daw, regular price natin ay X. Binawasan natin ng 30%. So, minus 30%. Ayun. So, 30% ng original price. Ano ang original price? Yun yung X. So, X minus 0.30 times X, that is the original price. So, subtract lang natin ng 0.30. So, yung discount 0.30 is equal to, after niyang ma-discount, ang binayad na lang ay 210. Okay? So, yung discounted price, naging 210 pesos na lang. So, ngayon, solve lang natin kung anong value ng X. Okay? So, X minus 0.30X. So, yung X meron yung 1. So, 1X minus 0.30X. So, 1 minus 0.30. So, that is equal to 0.70. Alright? So, 0.70X is equal to 210. Okay? So, ngayon, solve na natin ang X. So, divide both sides of the equation by 0.70. So, divide lang natin sa 0.70 or 0.7 na nga lang yan eh. Okay? So, cancel out 0.70 divided by 0.70, that is equal to 1. So, we can cancel that. So, therefore, X, which is the regular price of the item, is equal to 210 divided by 70. So, that is equal to, so sa civil service or sa LEP ay pwedeng mag-calculator. So, gamit lang tayo ng calculator. 210 divided by 0.7 or 0.70, so the answer is 300. So therefore, ang tamang sagot ay letter A, 300. Okay, so kung gusto natin i-check, so bawasan natin ng yung 300, so checking natin, 300, bawasan yung 30%. So magkano ang 30% ng 300? So, 0.30 times 300, so that is equal to 90 pesos. So, subtract nyo yung 90 pesos
sa 300. So, therefore, ang magiging discounted price na lang ay 210. Okay? O, ganun yung number 7. Peter borrowed 15,000 from the bank at the rate of 12% per year. How much will he owe the bank after 1.5 years? So choices, we have 16,000 pesos, 17,000 pesos, 16.70 pesos, and 17,700 pesos. So analyze natin mabuti kung anong hinahanap natin dito. So Peter borrowed 15,000 from the bank at the rate of 12% per year. How much will he owe the bank after 1.5 years? So, ang hinahanap natin dito is magkano na ang utang ang babayaran ni Peter after 1.5 years. So, syempre, yung babayaran niya, yung 15,000 na inutang niya, or yung principal na tawag doon sa inutang niya, kasama yung interest. So, kasama yung interest, so syempre, mas malaki dapat sa 15,000 pesos. So, eliminate na natin yung hindi pwede sa mga choices. So, dapat mas malaki sa 15,000. So, among the choices, we have 16, 17,000, 17,700, and 16.70. So, hindi nakasali agad ito. So, meron pa tayong tatlo na pwedeng pagpilian. So, ano ba ang formula natin para sa final amount to? So, magkano yung babayaran niya kasama yung interest? So, ang formula niyan, ang formula sa ganyang problem is F equals P plus PRT. PRT, this is the interest. Sulat natin mabuti. Lutuin natin. P plus I. F is the final amount or future amount. P is the principal or present value, present amount. Yun yung inutang, principal, 15,000. Marami kasing mga term na pwedeng gamitin para parehas lang ng ibig sabihin yun. P for principal or present value. F is for final amount or future value. Okay? So, I is the interest. So, ang formula ng interest ay PRT. I-multiply natin sa principal, rate, and time. So, ang time in years. In years lagi ang time sa formula ng interest and future value. Ano? So, R is the rate, T is the time, P is the principal, F is the future value or yung final amount ngayon na nababayaran kasama ang interest. So, itong formula natin. Or another formula, or pwede natin i-simplify ito, dalawa kasi yung letter P. So, pwede natin i-factor out yung P. So, ang formula para sa future value ay P times 1 plus RT. So, yan ang formula na gagamitin natin. Okay? So, isa-isahin natin ulit ang mga ibig sabihin. F is the future value. P is the principal. So, future value, mas malaki lagi siya kasi kasama nga nito yung interest. Okay? R is the rate. And then T is the time. So, pwedeng kahit anong dyan gamitin natin formula. Pare-pares lang na ibig sabihin niya. P plus PRT. Okay? So, substitute natin mga given. So, ano ba mga given natin dito? So, sulat natin para malinaw. So, we have principal is 15,000 pesos. We have rate, R, is equal to 12%. Or in decimal, convert natin sa decimal, 12%, that is equal to 0.12. So, ang time natin ay 1.5 years. Okay? So, ang hinahanap natin is F. Future value. Magkano yung babayaran after 1.5 years? Dun sa 15,000 na utang, syempre, mas malaki dapat yun. So, pwede natin gamitin ito, pwede natin gamitin ito. So, kahit alin dyan sa tatlo na yan, pare-pares lang nakakalabasan niya. So, ito na lang pinaka-ulit dahil pare-pares lang yan na, so kahit alin dyan. So, we have F is equal to, substitute lang natin, ang P natin is 15,000 pesos times 1 plus R is 0.12, then times time, 1.5 years. 1.5. So, solve natin step by step para malinaw. 15,000, kinopya lang po natin yan. 1 plus 0.12
times 1.5. So again, pwede gumamit ng calculator sa exam, civil service, or sa LET, pwede mag-calculator. So 0.12 times 1.5, so that is 0.18. Then plus 1, so therefore we have 15,000 pesos. Pwede na hindi isulat yung peso sign sa solution. So 1 plus 0.18, so we have 1.18. Then finally, multiply na lang natin. So dito na lang natin isulat yung peso sign. So 1.18 times 15,000 pesos is equal to 17,700. Okay? So therefore, the answer is letter D. 17,700. So the amount after 1.5 years at 12% interest rate is equal to 17,700. So may interest siya na from 15 naging 17,700. So may interest siya na 2,700. Okay, so final amount is 17,700. Okay, so next example, number 8. Okay, so number 6. So 1/8 in percent is blank. So we have choices 10.5%, 12.5%, 14.5%, and 16.5%. So convert daw natin yung 1/8 in percent. So remember that percent means divided hundreds with th, hundreds or divided by 100. Since pag sinabi natin hundreds with th, dapat divided by 100 ang ibig sabihin. Okay, so convert daw natin. So therefore, we have 1/8 in percent. So again, pag sinabing percent, divided by 100 yun. So ano yung numerator natin? So yung numerator, yun na yung in percent. So lagyan natin ng x yung numerator natin. So yan na yung magiging percentage natin. So convert down natin. 1/8 in percent. So again, pag sinabing in percent, ibig sabihin nun, number divided by 100. So, solve lang natin kung ano yung value ng x, yun na yung magiging percentage natin. So, paano ba tayo mag-solve ng proportion? Since meron tayong dalawang fraction na may equal sign, so ang tawag doon ay proportion. So, to solve proportion, all we have to do is cross-multiply. Since proportion yan, so ang cross-product nila ay equal. So, cross-multiply lang. So, we have 8 times x, we have 8x. Then, we have 1 times 100 is 100. So, divide lang. Solve for x, divide both sides by 8. Okay, divide both sides by 8. So therefore, ano na magiging sagot natin? So pwede na kayo mag-calculator dyan or madali lang naman, pwedeng isolve na natin. So 100 divided by 8. So we have 10 divided by 8. That is 1 times 8 is 8. Then we have 2. Bring down 0. We have 20 divided by 8. So that is 2. 2 times 8. So we have 16. So add another 0. So we have 12 divided by 12 minus 16 is 4. So bring down 0. 40 divided by 8 is yan. So 5 times 8, 40. So 0. So therefore, the answer is 12.5%. Okay, so ang sagot na natin is 1/8 in percent is 12.5%. So the answer is letter B. So ganoon lang kasimple. So 1/8 in percent. Tandaan, pag sinabing percent, percent means hundreds with th or divided by 100. So, kaya dinivide natin yung x sa 100. So, let x be the percent. Okay? So, next number 7. Okay, number 8. So, the number of hours spent for review in algebra, chemistry, and English is in the ratio 4:3:1. So, tatlo yung natin. Tatluhan yung ratio natin. So, how many hours does each student spend for chemistry in a 24-hour review package? Okay, so ang ratio daw natin ay 4:3:1. So, ito yung ratio natin. 4:3:1. So, respectively, so algebra is 4, chemistry is 3, and then English is 1. So, ang tanong, how many hours does each student spend for chemistry in a 24-hour review package? Okay, so yan yung mga given natin. So, ratio, so we have algebra, chemistry, and English.
So, hahatiin natin yung 24. So, pag sinabi nating ratio, meron tayong number na imumultiply dito sa numbers na 4, 3, and 1. Same number dapat yun. Kasi nga, nasa ratio siya ng 4:3:1. So, hindi natin alam kung ano yung number na nakamultiply. So, para maging ang ratio niya 4:3:1, dun sa, tapos ang total is 24 hour. So, ang tawag dun sa number na nakamultiply dyan, ay yung tawag dun ay scale factor. Or yung constant of proportionality yung tawag dun eh. So pag ratio ay scale factor yung tawag. So, yun yung constant na nakamultiply sa bawat number. Okay, so kailangan nating isolve yun para malaman natin kung ilan daw, so how many hours does each student spend for chemistry? So, for chemistry lang ang hinahanap natin in a 24-hour review package. So, total number of hours is 24. So, hatiin natin yung 24 sa 4:3:1. So, let x be the scale factor. So, ang x natin, so ito yung scale factor. So, dito nakamultiply. Dito nakamultiply yung bawat numbers 4:3:1. So, multiply natin lahat dito. So, 4x, ito yung number of hours sa algebra. Then we have chemistry. Chemistry, multiply natin sa pangalawang number. So, we have 3x. 3x for chemistry. And then, 1x or simply x for English. Okay, so, ngayon, i-form na natin ang equation. So, ang total daw number of hours is 24 hours. Okay? So, i-total lang natin yung algebra, chemistry, and English. And total lang niya is 24. So, therefore, the working equation is 4x plus 3x plus x plus x is equal to 24. Okay? So, simply add 4x plus 3x plus x is 1x. So, that is equal to, add nyo lang yung tatlo, 8x equals 24. Then, solve for x, divide both sides by 8. So, therefore, 8 divided by 8, that is 1. So, therefore, x is equal to 24 divided by 8. The answer is, so 24 divided by 8, the answer is 3. Pero, hindi pa ito yung hinahanap natin. Baka magkamali kayo, nasolve nyo, x equals 3. Ito na agad yung sagot. Ang hinahanap natin is, how many hours does each student spend for chemistry? X3 is the scale factor. So, ito yung scale factor. So, yan yung number na nakamultiply. Itong bawat isa dito. Okay, so, hinahanap natin chemistry. So, multiply natin yung x or yung 3 dito. So, chemistry is 3x. So, multiply natin yung x. So, we have 3 and then ang x natin ay 3. So, 3 times 3 is equal to 9. So, 9 hours ang... So, the answer is letter C. So, 9 hours ang ini-spend ng student para sa chemistry. Okay, so pag kinuha natin sa algebra, we have 4 times 3. So, that is 12 hours. And then for English, x lang yan. So, 3. So, we have 3 hours. So, pag inad natin, 9 plus 3, that is 12 plus 12, 24 hours. So, yan. So, yung 24 hours, sinati natin sa ratio na 4:3:1. So, 4 sa algebra or 12 sa algebra, 9 hours sa chemistry, and 3 hours sa English. So, hinahanap natin is for chemistry. So, baka common mistake, so nakuha x equals 3, ito na yung ginawang sagot. So, yung x, yun pala yung scale factor. Scale factor again, dun nakamultiply yung bawat number sa ratio. So, kaya nga siya naging, ayan. So, the correct answer is C is equal to 9 hours. Okay, so, next example, number 9. Okay, number 9. So, at 70 kph, so that is kilometer per hour, Robin can reach his home within 50 minutes. So, at what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier? So, choices, we have 60 km per hour, 80, 90, and 100 km per hour. So, analyze natin mabuti yung problem. So, sa 70 km per hour, Robin can reach his home within
50 minutes. So, pag ang speed niya 70, 15 minutes lang, nasa bahay na siya. So, ang tanong, at what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier? Okay, pag sinabing 15 minutes earlier, mas ilang minutes lang dapat yon. So, 50 minutes, then we have 15 minutes earlier. So, subtract lang natin. So, dadating daw siya ng 15 minutes earlier. So, therefore, ang ibig sabihin nun, ang minutes lang dapat ay 50 minus 35. So, that is 50 minus 35 minutes. Or, sorry. Answer na agad yung nilagay ito. So, 50 minus 15 minutes. Minus 15 minutes. So, dapat daw 35 minutes lang dapat. So, ano daw yung rate para 35 minutes lang yung pagdatrade niya? So, isipin natin. Sa 70, 50 minutes. So, kung mas mabilis, 35 minutes lang. So, syempre, yung speed niya dapat mas mabilis yung pagdating niya. So, dapat mas mabilis din yung speed niya. So, therefore, by elimination, tanggalin na natin yung mas mababa sa 70. O, isa lang naman pala. So, 70. So, tanggal na sa choices yung 60. Kasi, syempre, pag mas bumilis yung speed, yung time niya, pag bumilis yung time, kailangan yung speed bibilis din. Dahil, ano ba ang formula ng distance? So, ang formula ng distance ay distance is equal to rate times time, or D is equal to RT. So, yan ang formula natin ng distance. So, gamitin natin itong formula natin ng distance. Kapag ang rate daw ay 70, 50 minutes, nasa bahay na siya. So, compute natin ang distance gamit itong given na to. Rate and time. So, makukompute natin ang distance. So, isolve muna natin ang distance. Okay? So, solve natin ang distance. So, distance is equal to, ang rate ay 70 km per hour. 70, ang kph, ang ibig sabihin yan, kilometer per ay nasa denominator yon, per hour. Okay, so i-multiply daw natin sa time. Tingnan nyo ang units, tingnan mabuti. Ang units natin ay kph, that is kilometer per hour. So, ang time natin ay 50 minutes. Kailangan yung 50 minutes, i-convert natin sa hour. Dahil yung unit natin ng rate or yung speed, rate or speed ay in hour. So, convert natin 50 minutes to hour. So, paano ba i-convert yan? So, i-multiply daw natin sa 50 minutes. So, i-convert natin yung 50 minutes to hour. Ang 50 minutes ay equal to ilan bang oras sa isang ilan bang minutes sa isang oras. So, minutes, so magiging siya 50 over 60. Okay, so dahil sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, magiging 50 over 60 hour yan. Okay, so 50 over, saan ako yung 50 over 60? Dahil 50 minutes, sa isang oras may 60 minutes. So, ang fraction natin ay 50 over 60. Pag kinonvert natin sa hour. Okay, so dito natin sulat. So, we have 50 minutes. So, convert natin. So, 50 minutes times sa 60 minutes, sa 1 hour, meron tayong 60 minutes. So, pag kinonvert natin ang 50 minutes sa hour, so we have 50 minutes times 1 hour over 60 minutes. Kailangan nasa denominator para makancel yung minutes. Okay, so minute, cancel minutes. So, therefore, we have 50 over 60 hour. So, ito na yun. Okay? So, para ma-solve natin ang distance. So, therefore, ang distance natin is equal to, so, cancel natin. Hour sa denominator, hour sa numerator. So, cancel that. So, just multiply 70 and 50, then divide by 60. So, yun na yung distance natin
kilometer ang matitira. Okay, so multiply natin 70 times 50. 70 times 50 divided by 60. So therefore, we have repeating. So 58 walang katapusang 3 yan. Walang katapusang 3, dire-diretso. So 58.33 kilometer na lang ang ilagay natin. So ang distance natin is 58.33 kilometer. So syempre yung distance naman, papunta sa bahay ni Robin, hindi naman magbabago yun. So ang magbabago lang daw, at what rate should he drive his car so that he can reach home 15 minutes earlier. So dapat daw ang time niya ay 15 minutes earlier. So yung 15 minutes earlier ay 35 minutes nga lang. So compared dun sa una 50 minutes, so pag 15 minutes earlier, 50 minus 15, so that is 35 minutes. So ilan daw ang magiging time natin or ano ang magiging rate kapag ang time ay 35 minutes lang. So solve natin gamit din ang formula D equals RT. Okay, so solve natin gamit ang formula natin. So we have D is equal to RT. So sulat muna natin. So D equals rate times time. So ang distance natin, walang katapusan to eh. So nasa calculator pa natin yan. Yung repeating ang gagamitin natin. 58 point, walang katapusang 3 yan. Walang katapusang 3 kilometers. So sulat lang natin 3. Pero nasa calculator pa ay dire-diretso 58.33333. So yan yung gagamitin natin. So is equal to, ang hinahanap natin ay rate kapag ang time ay 35 minutes. So rate times ang time daw natin ay 35 minutes. So convert natin yung 35 minutes sa hour. So that is 35 over, kagaya lang nito, 50 minutes naging 50 over 60. So ang 35 minutes is 35 over 60 hour. Okay? So now solve for R. Solve for R lang tayo. So solve for R, so cross multiply natin sa 60. So multiply both sides by 60 para mawala tong 60 dito. Okay, so multiply natin both sides by 60. So ito din by 60. So mawawala na to, syempre. Wala na yung 60. So 60 times 58.33, kagaya nga sabi ko kanina, yung 58.33 nasa calculator ko pa yung maraming 3, maraming 3 yan. Okay, so idadiretso ko na times 60. So times 60, ang lalabas na answer ay 3,500. 3,500 kilometer equals, so meron tayo ditong 35 R times 35 hour. Okay? So, divide natin sa 35 hour para matira R na lang or yun yung rate. Okay? So, divide natin sa 35 hour. So, ito na yung kph, kilometer per hour. Okay? So, divide natin by 35 hours. So, wala na to. So, therefore, R is equal to, so, kilometer per hour. So, yun na yung kph, kilometer per hour. So, just divide 3,500 divided by 35. O, parehas namang 35. So, that is equal to 100 kilometer per hour or that is kph. So, therefore, the correct answer is 100 kilometer per hour. So, the correct answer is letter D, 100 kilometer per hour. So, syempre, mas mabilis dapat siya para mas mabilis din yung time. So, from 50 minutes, naging 15 minutes earlier or that is equal to 35 minutes. So, the correct answer is letter D. Okay? So, next example, last example, number 10. Okay, last number. So, number 10, a typist can finish 4 pages in 6 minutes. How long will it take for him to finish 10 pages? So, parang ratio and proportion problem lang to. So, a typist can finish 4 pages in 6 minutes. So, 4 pages is to 60 minutes. So, 4 pages daw, 6 minutes. So, ang tanong, how long will it take for him to finish 10 pages?
So, 10 pages, ilang minutes daw yun? So, how long will it take for it to finish 10 pages? So, let X natin the time it will take a typist to finish 10 pages. So, kung mapapansin nyo, parang ano yan, proportion, directly proportional yan. So, pag sinabing directly proportional, so pwede lang natin sa 4, 60 minutes, so sa 10 pages, ay X lang. So, yung formula ng directly proportional is Y is equal to KX. So, nakamultiply, may constant na nakamultiply sa kanilang dalawa. So, Y is equal to KX. Or, para mas madali, kunin lang natin yung proportion, itong dalawang ratio natin. So, 4 pages is to 60 minutes, is 10 pages is to X. So, solve for X. So, gano'n lang kasimple. So, pag may nakita kayong mga ganyang problem na proportion, yan, ratio and proportion problem, so ganito lang isolve yun. So, actually, yung kaninang number 9, so pwede rin isolve ng ganito yon. Kasi di ba ang formula natin doon sa kanina, distance is equal to rate times time. So, yung rate naman tsaka time magkaiba, no? So, yung kanina, balikan lang natin. So, pwede rin isolve kasi yun ng ganitong way. So, yung kaninang rate, kung hindi ako nagkakamali, ano nga ba yung rate natin kanina? 70 is to 50 minutes. Then, equal daw siya sa 35 minutes naman, X times 35 minutes. So, ganito lang din kasimple yung kanina. Okay, so ratio and proportion lang naman. So, ibang way lang yung ginawa natin kanina pag-solve. So, mas madaling way yung ganitong technique. So, all we have to do is get the ratio. Pag sinabing ratio, fraction, parehas din yun. So, ratio, 4 is to 60 equals 10 is to X. So, kailangan lang alamin natin kung kailan ba siya magiging naka-divide, kailan naman siya magiging naka-multiply. So, dalawa kasi yung type ng proportion eh. So, pwedeng directly proportional, pwedeng inversely proportional naman. So, kasi dito malinaw naman directly proportional yan. Kasi ibig sabihin, 4 pages sa 60 minutes. So, ibig sabihin, habang dumadami yung pages, dadami din yung minutes. So, pag inversely proportional naman kasi, pag habang dumadami naman, umuunti naman yung dito sa kabila. So, obvious naman, dito sa number 10, directly proportional to. Ibig sabihin, 4 pages ay 60 minutes. So, syempre, pag dumami yung pages, isa lang naman yung nagtatrabaho, o typist lang, isang typist lang. So, syempre, dadami yung minutes niya. So, ganito lang pag-solve nyo. So, gawin nyo lang proportion. So, we have 4 is to 60. So, that is 4 over 60. Equals 10 pages is to X. So, therefore, we have 10 pages is to X. Okay, so, kahit magkabalik-baliktad to, okay lang. So, basta yung magka-partner, huwag magkakabaligtad. So, pages sa minutes. So, magkatapat yung dalawang pages. Magkatapat yung dalawang minutes. X minutes ito. Okay? So, ganun yun. So, yung magka-partner, 4 pages to 60 minutes, 10 pages to X minutes. So, basta huwag magkakabaligtad. Then, solve for X. So, in solving proportions, all we have to do is cross-multiply. Okay? So, 4 times X, we have 4X. Then, 10 times 60, that is equal to 4X equals 10 times 60, so that is 600. Then, divide both sides by 4. So, cancel out. So, we have X is equal to 60 divided by 4. So, ilan yan? 4 pages. Ay, sorry. So, 6 minutes lang. But naging 60 minutes. Okay, so ayan. Common mistake, ano? So, 6 minutes lang ito. So, mababago lahat yung solution natin. So, 6 minutes. So, magiging 6 lang ito. Hanggang dito, mababago lang naman pala yung sa 6 lang. So, 10 times 6. So, we have, that is 60 divided by 4. Therefore, 60 divided by 4, that is equal to 15 minutes. So, therefore, the answer is letter B, 15 minutes. Okay, so, 4 pages, 6 minutes. So, syempre, dumami yung pages, 10 pages, dadami din yung minutes. Kaya kasi pag nadoble, 4 pages, 6 minutes. So, pag nadoble yung 4, so that is 8. Madodoble din to, 12 minutes. So, yun, isa pang solution, pwede yung isa-isahin lang
pwedeng isa-isahin nyo lang ano. So, sa 4 daw ay 6 minutes. So, pag dinoble natin, 8, edi magiging 12, doble lang. Tapos may kulang pang dalawa. So, syempre, sa 2 minutes, sa 2 pages, meron tayong 3. So, pag inad nyo, so, pwedeng ganun din. So, kanya-kanyang technique naman yan. So, ito yung pinaka solution. So, pwede rin ganyan, isa-isahin nyo lang. So, halimbawa, 4 pages, 6 minutes. So, isolve nyo kung ilan yung 1 page. Parang may decimal pa no? So, mas eksakto yung 2 pages na. So, kung 4 pages, 6 minutes, so pwede yung estimate yan na, o isolve nyo yung sa 2 pages lang. So, 2 pages, 3 minutes lang. Tapos, kung meron kayong 2 pages, 3 minutes lang, so masasolve nyo na yung 10 pages. So, times 5 nyo lang. So, 3 minutes times 5, 15 minutes. Okay? So, kanya-kanyang technique lang yan. So, pero ito sabi ko, ito yung pinaka-solution. So, gawa na kayo ng ratio and proportion. So, pag nakita nyo yung ganyang problem na proportion. So, 4:6, 10:x. Then, solve for x. So, x is 15 minutes. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa 10 questions na pinresent ko. So, ito pa lang, part 1 pa lang ito. So, expect kayo na marami pang kasunod dyan. So, marami pa. So, I hope you learned something. So, please like, share, and subscribe. So, thank you for watching. Bye-bye.